Magandang araw. Ako po si Mark Lester Dirag at ito po ang aking daily devotion. Handa ka na bang humarap sa Great White Throne Judgment na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Revelations chapter 20 verse 11 to 12. Ang sabi po ay, Then I saw the great white throne and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book, um, another books, another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, what they had done as recorded in the books. Um, ang, top, ang topic po ng araw is tungkol sa Great White Throne Judgment. Alam mo ba kung ano mangyayari sa dulo ng lahat, sa dulo ng mundo, at sa dulo ng panahon? Um, ang Biblia ay may malinaw na sinasabi tungkol dyan. Ayon sa Revelation chapter 11 to 15, may isang paghusga na magaganap na tinatawag na Great White Throne Judgment. At ang first teaching ngayong araw is the Great White Throne is the final judgment. Ito ang pinakahuling paghuhusga mula ng kasunod at at kung dito ay hindi tayo natagpuan sa Book of Life ay wala ng second chance. Kaya napaka-importante na ngayon pa lang ay siguraduhin natin ang ating pangalan ay nakasulat doon. Hindi lang ito parang quiz na pwede ulitin. Isa lang ito at eternal ang consequences. Ang second teaching is judgment is based on the books of works. Ayon sa Biblia, may mga aklat na binubuksan. Dito nakasulat ang lahat ng ginawa ng tao, mabuti man o masama. Sa harap ng Diyos ay walang tago. Hindi mo pwedeng sabihin nakalimutan ko lang dahil lahat ng kilos, salita at iniisip mo ay nakatala. Kaya mahalaga ang pamumuhay na may takot sa Diyos araw-araw. Ang last teaching is salvation is based on the book of life. Pero tandaan natin ito na hindi gawa ang makakapagligtas sa atin. Ang kaligtasan ay nakabase sa kung ang pangalan mo ay nasa book of life. At ang pangalan mo ay may sulat lamang doon kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon mo at bilang tagapagligtas mo. Kailangan si Kristo ay nasa puso mo dahil siya lamang ang daan, katotohanan at buhay. Yun lamang.